Ang sipnayan sa musika ay isa lamang sa ebidensya na ang sipnayan o matematika ay ginagamit sa maraming paraan sa buhay ng tao. Bilang isang musikana nag-umpisang magbasa ng piyesa, simula nung 11 gulang pa lamang ay lagi kong kinakaharap ang mga simbolong ginagamit sa piyesa na may katumbas na bilang. Ibabahagi ko sa inyo ang ilan lamang sa maraming bahagi ng sipnayan sa musika. Ang isang piyesa ay binubuo ng isang staff. Ang isang staff ay may 5 linya at sa bawat linyang ito matutukoy kung gaano kataas o kababa ang tono ng isang nota. Sunod naman ay ang clef. May 4 na uri ng clef, ngunit ang madalas gamitin ay ang treble clef o G clef at bass clef o F clef. Sa posisyon ng clef sa staff, malalaman kung paano basahin ang mga notang makikita sa piyesa. Katabi ng clef ay ang time signature na binubuo ng 2 numero. Ang itaas na numero ang tumutukoy sa rami ng pulso sa isang measure. Ang ibabang numero naman ay ang tumutukoy sa notang tatanggap ng isang pulso. Ang madalas gamitin na time signature ay 4/4. Dito, ang notang tumatanggap ng isang pulso ay ang quarter note at ang whole note naman ay may 4 na pulso, 2 pulso sa half note, kalahating pulso sa 8th note at sangkapat na pulso para sa 16th note. Ganito rin sa mga pahinga. Gumagamit rin ng pandaragdag sa musika. Ang simpleng tuldok ay maaaring dagdagan o bawasan ng haba ng pulso ng bawat nota. Mga simpleng simbolo lamang ito, ngunit nagbabago ang bilang ng pulso depende sa time signature. Ang musika ay binubuo ng simbolo, bilang, pattern, at palatuntunan, at ito ang ilan lamang sa bahagi ng sipnayan sa musika. Maraming salamat sa panonood.